Maingat na naglalakad ang isang sundalo sa isang bahagi ng bukas na lupa. Narinig niya muna ang kakaibang ugong ng kalabang drone bago niya ito nakita. Pagtinggalan niya, nakita niyang papalapit sa kanya ang walang pilotong sasakyang panghimpapawid. Hindi niya alam na hindi ito basta-bastang drone. Ito ay isang makabagong slaughterbot na may napaka-advanced na utak na kayang literal na mag-lock sa mukha ng sundalo. Pumutok siya ng ilang beses gamit ang kanyang rifle papunta sa direksyon ng UAV, pero wala rin itong silbi. Nakatakda na ang kanyang kapalaran. Sa ilang segundo, nilapitan ng drone ang sundalo at binaril sa ulo gamit ang high-velocity na bala. Patay siya bago bumagsak ang katawan. Parang eksena ito mula sa isang science fiction na horror na pelikula. Pero ito na ang mabagsik na bagong realidad na kinakaharap ng mga sundalong Ruso sa mga unahan ng labanan sa Ukraine. Akala nila konbensyonal na labanan lang ito. Inisip nilang mga regular na sundalong Ukrainian ang lalaban, matatapang at disiplinado, pero tao pa ring may laman at buto. Ngayon, mas madalas kaharap ng tropa ng Kremlin ang mga kalabang gawa sa bakal, aluminyo at carbon fiber reinforced polymers na may sapat na lakas putok para tapusin agad ang kanilang buhay. Mga nakamamatay na makinang pamatay na hindi kailangang kumain o matulog at kailanman ay hindi titigil sa walang humpay na paghahanap at pagtugis sa bawat kalabang sundalo na makita nila. Nauunawaan na ang bagong kaganapan ay nagdudulot ng matinding takot at pagkataranta sa mga puwersa ng Kremlin at maging sa pinakamatitigas nitong mga blogger militar. Halimbawa, ang 2 Meju sa Telegram, isang matagal nang kilalang Russian Z blogger account, ay kamakailan lang nagsulat. Ang labanan ay nagiging ekosistema ng makina at ang mga tao ay hindi nakalahok, kundi mga kinikilalang bagay na lang. Lahat ay patungo sa katotohanan na ang mga tao ay magiging mga bagay na hinuhuli ng ilang AI, habang ang ibang AI naman ay susubukang protektahan sila mula sa mga manghuhuli. Tugon ito sa viral video noong kalagitnaan ng Mayo na mabilis kumalat sa social media kung saan ipinakita ang isang naiwang sundalong Ruso na pinatay ng slaughterbot drone na sumusubaybay sa mukha. Bagamat hindi pa opisyal na inilalabas ng mga puwersang Ukrainyano ang anumang detalye tungkol sa eksaktong technical na espesifikasyon o tiyak na kakayahan ng particular na drone na ito, abala ang mga eksperto at analista sa pagsusuri ng video at paghahambing nito sa mga impormasyong bukas sa publiko upang punan ang mga kulang na detalye. Narito ang kanilang natuklasan. Kadalasan, nilalagyan ng armor-piercing shape charge ang first-person view o FPV drone. Para maging mas eksakto, kadalasan ay ginagamit muli ang mga rocket-propelled grenade o RPG o mga fragmentation warhead na idinisenyo para sumabog sa pagbangga na nagdudulot ng matinding pinsala sa anumang malapit dito. Ito ang mga strike drone na madalas ginamit ng Ukraine laban sa mga pang-ataking unit ng Russia sa unahan, infantry fighting vehicle at pasilidad ng kalaban. Ang drone na nakunan sa viral na video, gayunpaman, ay medyo kakaiba. Hindi ito tumama sa sundalo o bumagsak sa tabi niya bago sumabog. Sa halip, tila pumuwesto ito ng medyo malayo at tinatayan ng mga eksperto ng mga 20 metro o 65 talampakan ng layo nito mula sa biktima nang pasabugin nito ang projectile. Makikita sa video ang usok mula sa drone, pinagmulan ng pagsabog hanggang sa tamaang sundalo. Mabilis na napansin ng mga eksperto na ito ay malamang isang explosively formed penetrator o EFP. Ang mga karaniwang shape charge ay gumagamit ng konong metal liner na gumuho sa pagsabog, bumubuo ng manipis at pahabang jet na bahagyang tunaw at kayang butasin kahit makapal na armor. Kadalasang nag-iwan ng makitid, ngunit malalim na butas sa target. Ang EFP ay gumagamit ng mas mabigat na dish-shaped liner na lumili ka ng solidong projectile sa pagsabog, parang high-speed na bala. Hindi lang ito pagkakaiba sa paggana, kundi pati sa kakayahan. Mas mahusay ang EFP sa malayong distansya, ngunit hindi ganong epektibo sa pagbutas ng armor. Mas magaling ang karaniwang pampasabog sa pagbutas, pero dapat itong pasabugin malapit sa target para mas malaki ang pinsala. Dahil dito, karaniwang ginagamit ang mga pampasabog bilang mga sandatang panlaban sa tangke na direktang tumatama na sumisira sa makakapal na baluti ng mga tangke at infantry fighting vehicles. Samantala, ang mga EFP ay ginagamit laban sa mas malalambot na target o pinapaputok mula sa itaas kapag kalaban ang mga sasakyang militar. Para tamaan ang karaniwan ay mas mahina at manipis na bahagi sa itaas ng mga ito. Sa Ukraine, mahusay na gamit ng mga puwersa ng Kiev ang Bofors bonus,
isang 155mm guided artillery cluster round na dinevelop ng Bofors ng Sweden at next era ng France. Ang fire and forget na anti-armor munisyon ay inilulunsad tulad ng tradisyonal na shell hanggang 35 kilometro. Pagdating sa target, naglalabas ito ng dalawang autonomous sensor-fused munition na kayang mag-scan, mag-detect, at sumira ng armored na sasakyan mula sa itaas. Bawat isa sa mga submunition na ito ay may sariling maliliit na pakpak na nagpapahintulot sa kanila na umikot sa ere habang dahan-dahang bumababa papunta sa kanilang mga target, gamit ang infrared sensors at LiDAR technology para iskan ang lupa sa ibaba. Kapag may nakita silang target, kinukumpara nilang hugis at laki nito sa sarili nilang mga naunang nakaprogram na database para makumpirma. Pagkatapos ng proseso, inilulunsad ang EFP warhead na karaniwang tumatagos sa manipis na baluti sa itaas ng mga tangke at infantry fighting vehicle ng Russia. Tumpak, maraming gamit at madaling iakma, napatunayan ng mga sandata nito ang halaga sa pagdaan ng panahon. Tumutulong sa depensa ng Ukraine na sirain ang malalakas na tangke gaya ng T-70M ng Russia. Ngayon, isipin mong magamit ng Ukraine ang parehong nakamamatay na teknolohiya sa isang drone. Hindi sobra kung sabing ito ay magiging pagbabagong babaliktad sa takbo ng laban. Nag-invest ang magkabilang panig sa panlaban sa drone, tulad ng netting, wire cages at iba pang proteksyon dahil sa lumalaking impluensya ng drone warfare. Nakita natin na naglalabas ang Rusya ng mga pansamantalang Hedgehog at Turtle tanks na may malalaking tinik sa chassis. Nagawa ng mga lokal na kumpanyang pangdepensa ng Ukraina ng dagdag na armor cages para sa mga tangke, sasakyang pandigma at APC. Dinisenyo ang mga depensang ito para mabawasan ang pangalib ng direktang pag-atake ng drone. Nakatuon lang ang mga ito sa banta ng karaniwang pampasabog o kamikaze drone na kailangang bumangga sa targets para makapinsala o makasira. Madali lang ang ideya. Kung mapapasabog mo ang drone ng mas malayo sa pangunahing katawan ng sasakyan, hindi ito kasing epektibo. Kung magpadala ka ng drone na may EFPs, mag-iiba na talaga ang sitwasyon. Hindi kailangan lumapit ng mga drone para sirain ang target. Kaya nilang manatili sa ere ilang dosenang talampakan ng layo, malayo sa hawla at spike bago butasin ang depensa. Kapag nakagawa at nakapagpalipad ng maraming ganitong drone ang Ukraine, posibleng mabawasan ang depensa ng Russia laban sa mga ito at magdulot ang mas malaking pagkalugi sa mga tangke at kagamitan ng Kremlin. Dagdag pa sa libu-libong nasirang sasakyan. Gayunpaman, may ilang kahinaan din. Pinakakapansin-pansin, ang ganitong uri ng mga warhead ay karaniwang nangangailangan ng mas mataas na antas na kasanayan mula sa operator upang magamit ng maayos. Sa isang karaniwang drone, maaaring magpokus lang ang mga operator sa paghahanap ng kanilang mga targets at direktang paliparin ito papunta sa mga iyon. Kadalasang kailangang tamaan ng mga drone team ng Ukraine ang may hinang parte ng tangke, sasakyan o satellite dish ng air defense ng kalaban. Mahirap ito, pero dahil sa ilang taong karanasan, bihasa nga sila sa paggamit ng mga sistemang ito. Kailangan ng ibang paraan ng paggamit ang mga EFP drone. Hindi lang kailangang hanapin at lapitan ng mga operator ang target nang hindi napapabagsak habang papalapit, kundi dapat din silang pumwesto sa tamang distansya bago pasabugin ang pampasabog sa tamang oras para sa maksimong na pinsala. Hindi ito madali. Mas mahirap ito kung mas maliit ang target, gaya ng tao. Sinubukan na ng Ukraine noon na gumamit ng mga FPV na nilagyan ng Claymore type na pampasabog para lipulin ang mga tropang Ruso. Nahihirapan ang mga operator gamitin ito dahil kailangan pasabugin ang mga pampasabog sa tamang distansya at anggulo mula sa target. Kung magkamali sila ng ilang degree lang, maaring hindi nila tamaan ang kanilang mga kalaban. Kahit simula ng Ukraine ang paglipat sa mga EFP drone, maaring mabagal ito dahil kailangan pasanayin ang mga operator sa paggamit ng mas advanced na sistema. Paano kung may tulong sila mula sa artificial intelligence? Magbabago lahat. Kung gusto mo pa ng ganitong kaalaman, mag-subscribe sa The Military Show. Ganito namin ipinaliwanag bawat episode. Noong 2018, gumawa si YouTuber Michael Reeves ng nakakatawang video tungkol sa paggawa ng grupo ng drone na kayang hanapin ang mukha ng mga target nila. Nagawa niya ito gamit ang facial recognition software at AI autopilot. Kaya nakagawa siya ng murang autonomous attack drones na tumatama sa ulo ng tao. Yung mga drone na yon walang pampasabog. Pero paano kung meron? Ngayon, sa taong 2026, halos pumasok na sa yugto ng matinding pagdami ng mga drone ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Araw-araw, dumadagsa ang mga grupo ng FPV UAV sa himpapawid sa harapan ng labanan para hanapin at sirain ang anumang kalaban o gamit ng kalaban.
Marami sa mga drone na lumilipad para sa Ukraine ay nilagyan na ng kahit anong uri ng AI na teknolohiya. Kasama ang mga lokal na kumpanyang pangdepensa tulad ng Fort Law at mga internasyonal na kumpanya tulad ng Ortirion na gumagawa ng mga advanced na add-on module na maaring epektibong mag-upgrade ng kahit anong maliit at simpleng strike drone tungo sa mas matalino, AI-powered na sandata na may kakayahang tukuyin, ilak, at habulin ang mga target nito na may matinding katumpakan at kahusayan. Ginamit ng Ukraine ang makabagong teknolohiya para gawing mas epektibo ang kanilang UAV laban sa electronic warfare ng kalaban. Regular na naglalagay ang Russia ng mga EW system tulad ng jammers upang gambalain ang komunikasyon ng drone. Pinuputol ang koneksyon sa pagitan ng drone at ng operator nito, na kadalasan ay nagreresulta sa pag-ikot ng UAV, pababa mula sa himpapawid at buhabagsak ng walang pinsala sa kalapit na bukirin, sa halip na matagumpay na tamaan ang target nito. May ilang mga gumagawa na ngayon ang nagsasabing ang mga AI-enabled na FPV ay 2 beses na mas epektibo kaysa sa mga manual na modelo, na may hanggang 80% na hit rate kumpara sa humigit kumulang 40% para sa mga karaniwang alternatibo. Hindi rin sila gaanong mahal. Kayang gumawa ng Ukraine ng simpleng FPV na may mga batayang AI autonomy module sa halagang mas mababa sa $500 bawat isa. May ilang AI targeting system na mas mura pa, nagkakahalaga lang ng $100. Ang isa pa nilang kalamangan ay ang pagiging madali nilang gamitin. Kapag may AI system sa loob ng iyong drone na kayang gawin kahit papaano ang ilan sa mga gawain ng paghahanap at pag-atake sa mga target ng kalaban, mas pinapadali nito ang buhay ng tao na nagpapatakbo nito. Totoo, kapag maayos ang mga sistemang yon at hindi na-jam o nagagambala, madali lang silang gamitin. Kahit ang mga hindi bihasang piloto ay kayang gamitin ng mga ito para tamaan ng ilang target ng sunod-sunod, ginagabayan ng kanilang drone sa tamang lugar at hinahayaan ng AI na tapusin ang trabaho. Mahalaga ang bahagi na ito sa usapan tungkol sa slaughterbots. Para epektibo, dapat madali silang gamitin. Kayang gawin ito ng AI. Sa mga tamang module, sistema, at autonomous na teknolohiya, kayang dalhin ng mga UAV ang bagong antas ng drone warfare, kung saan wala ng dating mga patakaran. Maaring maiwasan at mapigilan ang mga tradisyonal na FPV na umaasa sa direktang banggaan sa kalaban. Alam na ng mga sundalong Ruso na pwede nilang ihagis ang mga bagay sa drone bago ito bumangga. Kaya mas malayo nilang napapaputok at mas malaki ang tsansa nilang mabuhay. Maaari nilang gamitin ang kahit anong bagay sa paligid, mula sa mga bato sa lupa, mga rifle na hawak nila, o kahit ang mga helmet na suot nila sa ulo. Maaari rin silang magpaputok sa mga FPV drone habang papalapit ito gamit ang mga shotgun at katulad ng mga sandata para mapatigil agad ang mga UAV ng kalaban. Dahil kailangan lumapit ng mga drone, hindi mahirap para sa mga bihasang sundalo na pabagsakin ang mga ito mula sa ere. Kahit na may AI na piloto na gumagabay sa kanila, palaging may mga hadlang sa daraanan ng mga drone na ito, kaya mas mahirap para sa kanila na tamaan ang kanilang mga target. Walang ganitong panganib ang EFP drone na gamit ang advanced AI system. Makakapagpaputok sila ng eksaktong mga pampasabog sa mga sundalo ng kalaban nang hindi na kailangang lumapit at mag-alala sa putok ng shotgun o iba pang pamukol. Mas nakamamatay, matalino, at mahirap iwasan ang mga ito. Ang mga sundalong Ruso na makakita ng slaughterbot ay mas malamang umatras at tumakbo kaysa labanan nito. Sa pangmatagalang panahon, ito ang maaring eksaktong kailangan ng Ukraine para mapalawak pa ang kalamangan nito at makamit ang kanilang mga susunod na layunin. Isa sa mga layuning ito na pinakamahalaga ngayon ay mapatay ang mas maraming tropang Ruso kaysa dati. Si Major Robert Magyar-Brovty, kilalang personalidad sa puwersa ng Ukraine para sa mga sistemang walang tao, ay paulit-ulit na binigyang diin ang halaga ng pagtaas ng bilang ng napapatay ng bansa. Umaasa siya at iba pang commander na darating ang panahong mas mabilis mapatay ng Ukraine ang mga Ruso kaysa sa kaya nilang i-recruit. Malapit na nila itong makamit. Sa mga unang buwan ng 2026, ipinapakita ng mga estadistika na mas mataas ang bilang ng mga nasasawi sa panig ng Russia kaysa sa kanilang recruitment rate. Nakamakailan ay sinabi ni Commander-in-Chief ng Armed Forces of Ukraine na si Oleksandr Syrskyi sa mga mamamahayag. Araw-araw, hindi bababa sa 1,000 sundalo ng hukbong Ruso ang namamatay o nasusugatan. Mula sa simula ng 2026, ang kabuuang pagkawala ng kalaban ay lumampas na sa 141,500 katao, kung saan mahigit 83,000 dito ay hindi na mababawi. Araw-araw na inaalis ng Ukraine ang mahigit 30,000 sundalong Ruso bawat buwan. Pero ayaw nilang tumigil doon. Tinatarget nila ang 40,000 o 50,000 bago matapos ang 2026.
at inaayos ang mga taktika habang naghahanap ng mas malakas na depensa at makabagong sandata para suportahan ang kanilang pagsisikap. Malaking papel ang maring gampanan ng Slaughterbot dito at nag-aalala ng mga opisyal ng Rusya sa potensyal na mga bagong sistemang ito. Halimbawa, kamakailan ay nagbahagi ang Russian Telegram channel na Rus Panorama ng isang video kung saan makikita ang isang tila EFP drone na pumapatay ng isang sundalo ng Kremlin. Kalaki pang caption na, "Sinimulan ng gamitin ng kalaban ang mga in-upgrade na tactical drone na may artificial na intelihensyang panlaban." May facial targeting at heat signature na nilagay sa utak ng mga drone. Mahalagang idagdag, muli na wala pang opisyal na kumpirmasyon sa alinman dito. Hindi pa kinukumpirma ng Ukraine ang anuman tungkol dito. Wala pang malinaw na pahayag mula sa kanilang depensa kung ano ang kakayahan ng mga drone na ito o kung ginagawa na sila ng maramihan. Hindi natin alam kung gumagamit sila ng AI guidance o kung mano-mano silang kinokontrol. At hindi rin natin alam kung anong klaseng hit rate o kabuwang bisa ang maaari nilang makamit. Hindi rin tayo sigurado kung nakaprogram silang tumarget sa mukha o ulo dahil isang viral video pa lang ang ebidensya natin na yon. Sapat ng video na yon para magdulot ng alarma sa Moscow. Malamang, abala ng mga Ruso sa pag-iisip ng paraan para kontrahin ang bagong teknolohiyang ito. Halimbawa, maaaring pag-isipan nilang bigyan ng mga maskarang mga sundalo para may tagong kanilang mga mukha, na maaaring makatulong para hindi gumana ang anumang sistemang pangkilala o pantukoy sa mukha na posibleng ginagamit ng mga drone. Maaaring sanayin din ng mga sundalo na takpan ang kanilang mga mukha o ulo gamit ang kanilang mga braso kapag may mga drone sa itaas, o kaya ay mamaluktot na parang bola upang hindi sila madaling makita at maging target ng kanilang mga kalaban. Pero hanggat hindi pa natin lubos na nalalaman ang tungkol sa mga drone at ang buong kakayahan ng mga ito, kakaunti lang ang pag-asa ng Russia na mapigilan ang mga ito. At habang patuloy na umuunlad ang lokal na industriya ng depensa ng Ukraine, hindi natin masasabi kung gaano kalaki ang magiging papel ng mga bot na umaatake ng pakuyog na ito sa mga susunod na mangyayari. Sa katunayan, ibinahagi na ng mga pangunahing opisyal ang kanilang hangarin na makagawa ng humigit kumulang 7 milyong FPV drone sa taong 2026 lamang. Sa ganitong laki ng produksyon, mabilis makakagawa ang bansa ng maraming drone na magdudulot ng di pa nararanasang dami ng kaswalti sa mga Ruso. Sa loob ng mga dekada, inilarawan ng mga science fiction na mga nulat at direktor ng pelikula ang mga mundo na may mga robot na mamamatay tao, kayang iskan ng mga mukha ng tao, paghiwalayin ng mga sibilyan sa mga sundalo, at malupit na puksain ang kanilang mga kaaway ng mas mabilis kaysa sa isang kisap mata. Sa Ukranya, nagkakatotoo ang mga kwentong yon. Kapag pinalaya na ang mga Slaughterbot, wala nang taguan ang mga Ruso. Isa ito sa maraming kapanapanabik na inobasyong militar mula Ukraine kamakailan. Panurin ang video para malaman ng lokal na guided bomb na dinisenyo para tumama ng malalim sa likod ng mga linya ng kalaban gamit ang mataas na katumpakan. Panurin ang video na ito para makita kung paano unti-unting humigpit ang lubid sa leeg ni Vladimir Putin habang 12-12 ng bansa ang gustong ipakulong siya at ang mga kasabwat niya sa Kremlin. Para sa mas marami pang maiinit na balita, malalim na pagsusuri, at detalyadong pagtalakay sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan ng Russia at Ukraine, siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show ngayon. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.